Hi everyone, welcome to Poolside Congo with the GCAT. Sir, dito nga pala tayo sa La Casa de Rivera, our family pool business dito sa Caloocan. Kasama ko nga pala ngayon ang aking brother. What's up bro, kamusta? What's up everyone? Hey, pakilala mo naman yung sarili mo. Aubrey Basekin. So yun, dito kami ngayon. Kilala nyo naman ako eh. Automatic yan. Pagka pinanood nyo yan, automatic yan. Kasi syempre, first episode natin to, no? Right? Yes. So anong mga nangyari sa buhay natin ngayon, pare? Recently, focus talaga ako sa ano eh. Focus ako sa ginagawa ko. Ano pa rin? Basketball. Unang-una number 1. Ngayong year. Right. Basketball yung inaasikaso ko. At the same time, syempre kailangan natin mabuhay sa career. Asikaso ko yung consulting business ko din. Marketing side. So, may mga parating tayo mga linggo ngayon. And then, yun, i-invite natin sila din soon. Nice. Good to hear that, bro. Shoutout nga pala sa Coffee Bean. Pala yung coffee namin ngayon. No oras na pala, time check, 12:09 AM. Grabe, madaling araw kami. First episode namin, madaling araw. Actually, gumawa kami ng unang episode. Pero, ito talaga, parang ang trip ko talaga kasi sa podcast. Gusto ko parang maano talaga yung para syempre, di ba, makita ng viewers natin na hindi naman sa pag na may maganda tayong spot na syempre, mapopromote na rin at the same time. So, anong topic ngayon natin? Aubrey ngayon dyan? Lately kasi, lately, Yung guys ka malipit to. marami akong nakikita na mga magandang, hindi mo magaganda, mga hindi masyadong magandang nangyayari sa bansa. Oh, Diba? the country. Diba? Actually, lahat naman ng ultimo US man. Siyempre, world power yan. Yung pinakamalakas na bansa sa buong mundo. US talaga. Pero kahit sila may problem. Pero dito sa bansa natin, siyempre, not mas concerned tayo dito. Oo, syempre, yung mother home natin. Ngayon, kung nakita ko dito sa bansa natin, sabi nila madami daw sa politika, maraming piniwasan ng corruption and all. Pero napansin ko, sobrang blessed talaga nung bansa natin sa resources, diba? Sir, Ikaw, anong napansin mo? Hindi, ito kasi, yung country natin, sagana talaga tayo sa resources. Kasi nga, country natin, profitan, ganyan. So, marami tayong pwede tayo pagpanin, ganyan. Kaso, feel ko kasi talaga, yung nakaupo eh. Yung nakaupo talaga yung parang may sabit eh. Paano sa tingin mo? Kasi nakita ko nung nakaraan, hindi ako nagkakamali, may dumaan sa feed ko. Million peso sa isang lugar dito sa Manila. Million peso para flood control. Wow! Billion? What? So isipin mo, sa isang ano pa lang, isang city pa lang, billion na. Tapos, ang nakakano, isang project lang yun. Isang project lang, pero billion din. Grabe, no? Yung naisip ko, nung tinitignan ko yung nung tinitignan ko yung numbers, hindi ko na mabilang yung zero, men. Diba? Hindi ko na siya mabilang yung like. Maaari makakawakan yung sabihin natin 5 to 10 M, diba? Ma-appreciate nila yung pera. Yung pera na yun eh. 5 M. Okay, 5 M ka ngayon. May M's ka. Pero ibang usapan na kasi pagbili. Oh man. Grabe, isipin nyo, 1 million, di ba? Parang may nabasa ko, 1 million, parang 14 days, parang ganun, pag pinilang mo siya. Tama ba? Parang ganun. Pero, hindi. Pero sige. Sige, pero kasi ang billion, pre, 32 years yun. Bibilangin mo siya, pero kunyari seconds, ha? 32 years mo siya mabibilang, 1 billion. Ganun siya kalaki, pre. Layo ng agwat, di ba? Ganun lang kinukurakot ng... Di ba, pre? Ano naman yun? Parang narinig ko rin yun eh. Parang sa Bulacan ba yan? Oo. Diba? Doon eh, hindi lang ako masyadong naliyala ako pero yun nga sa Bulacan. Trending siya ngayon sa Facebook. Oo, nakita ko rin. Tapos may nagsasabi sa akin, G, grabe yung pera talaga dito sa Pilipinas.
Pilipinas. Sabi ko, grabe talaga. Grabe talaga, ang daming taxpayers. Oo, ngayon, sasabihin nila mahirap yung Pilipinas. Pero pag pumunta ka sa mall, puno yung parking. May parking, ang daming kotse, ang daming motor. Diba? Pag may nag-concert na artist, international artist, puno din. Diba? Sipin mo man, yung K-pop pre, paulit-ulit silang pumupunta dito. Parang ginagatasan na lang nila tayo. Diba? Kasi nga, sabi nila, walang pera Pinas. Imposible. Diba? Parang imposible. Ngayon, kung nakikita ako ditong problema, pwedeng pagandahin tong bansa natin. Napakalaki ng potential niya. Developing country nga eh. Diba? Ngayon, ang problema, hindi yung resources. Sobrang daming resources. Ito yung naisip ko ngayon. Nung kapag nagnilay-nilay ako, dahil dun sa nakausap ko, naalala ko history. History, okay. Diba? Sila Magellan. Yes. Sila Ferdinand Magellan. Nasa kabilang part sila ng mundo. Yo! West sila. West, diba? Pero bakit? Bakit nila pinag-iinteresan tong bansa natin? Sinasabi nila, kasi daw, Spice Island, maraming spices. Hindi ko naniniwala doon na dahil doon. Pwedeng isa na yun. Isa na yun. Pero hindi lang. Oo, yun yung nilagay nila sa history na ako, opinion ko lang. Yung nilagay nila sa history dahil Spice Island tayo, yun yung pinupuntahan nila dito. Tama yun. Tama. Pero, hindi lang yun. Pero, ano kasi, pagkakaalam ko, si Magellan, di ba galing sa Spain, ang goal niya talaga is maigot yung mundo. Yun talaga ang goal niya. Pero at the same time, may ginagawa silang invasion. Diba na, kunyari, pupunta silang Argentina or something like that. Parang gusto nilang ipunin. Dati kasi, colonialism. Oo, colonial. So, pwede kang manakop ng bansa. Para siyang may mga empire. Oo, man. Isipin nyo nga, parang advanced din sila eh. Oo. Diba? Although hindi advanced yung hindi advanced sa technology yan, diba? Advanced din yung utak nila. At sa sobrang curious nila, diba? Dami nilang ini-explore, no? Ano kayang meron dito? Diba? Meron expedition. Oo, expedition. Meron silang ginagawa expedition. Magaling din, no? Pero, ano yun? Na-realize ko, Spain, pinuntahan tayo dito. US, pinuntahan tayo dito. Hapon, pinuntahan tayo dito. Diba? Vietnam, Indonesian, nagbabarter pa lang dito tayo pagpalitan, diba? So nakikita ko, yung Pilipinas, sobrang gandang bansa talaga. talaga. Imagine, diba, kung yung mga nasa ibang country, bakit pag summer dito, pag bakasyon dito sila pupunta. Diba? Kahit yung mga tinatawag nilang afam, bakit yung mga Pinay ang gusto nila? Kasi may quality talaga eh. Talaga. May quality talaga dito sa Pilipinas. Tayo nga daw yung Mexico ng Asia. Diba? Legit yun. Kumbaga, iba tayo manis magsalita. Kumbaga, hindi tayo lahat parang, hindi naman sa pag-ano, singkit, diba? Lahat. Oo. Ngayon, going back, sobrang daming resources. Pero it boils down sa mga nagpapatakbo. Talaga? Sino yung nakaupo? Shout out sa mga government dyan. Kasi grabe men, hindi lang siya bis. Trillion siya. Trillion? Tapos utang ulit, diba? Ngayon, Utang ulit? diba utang ulit na Grabe, oo nga, no? Tapos may utang na lahat. May utang na yung mga tayo, lahat tayo. May utang na agad yung next generation. So, ang hirap niyang parang palubog ng palubog. Pero may kakayanan talaga tayo kung makatangbakan. Mismo man. Hindi tayo dapat tumakan dahil sa dami natin nalilikom na pera, di ba? Tapos, kunwari, isipin mo, kumukuha tayo ng bigas sa ibang bansa. Kumukuha tayo ng sibuyas sa ibang bansa. Ba't kumukuha ka ng sibuyas sa ibang bansa? Naalala ko dati, nung namamalengke kami.
Yung sibuyas umabot ng 1-2. Grabe naman Diba? yun. Yung sili umabot ng Oo, no? Grabe na One, yung hoarding yan eh, no? Tama ka. Oo, nag-hoard sila. Pero yung nakalagay sa label, incheck! Diba? Isipin mo, diba, incheck? Bakit ganun? Nagtataka talaga ako. So, yan, lagay ko sa motor ko sibuyas. Nakalimutan men, mga 6 kilos. Iniisip ko, bakit incheck? Ba't hindi ko maintindihan? Hindi ko talaga lubos maintindihan. Incheck yung ginagamit natin produkto. Eh, pwede naman magtanim ng sibuyas dyan. Diba? Kasi nga, yung mga nagnegosyo, pinuhold nila. Yung kumbaga yung greed, yun na yung nagpapalit Oo, sa yun lang. tapos paparapin yung mga farmer. Kumbaga nakabuo talaga yung tao dito ng ano, ng isang sistema na kung saan yung mayaman, sila lang talaga yung mayaman. So pag mahirap ka, loser ka talaga. Parang doon na yung umiikot. Cycle na siya. Cycle na siya. No? Parang, wala ka nang, kunyari, naghirap ka. Kung, kunyari sabihin natin, di ka talaga umabot sa point na magkakapera ka ng sagad. Wala na. Yung parang yung, Wala na. continue na yung yung family niya yung magiging ganun. Di ba? Wala. Ang sakit sa isipin mo, no? Pag, kunyari, pag-aaralan ko yung anak ko, pag-aaralan ka. Kaso wala eh. Hanggang dito lang, hindi pwede, no? Parang dapat ma-senso din. Kunwari ako, farmer ako, di ba? Hirap, sobrang hirap ng ginagawa ko maghapon, pare. Nandun na lahat, G. Ulan, araw. Sinasabi nila, grind lang. Totoo naman yun, yung hustle culture na pero hindi kasi siya para sa lahat eh. Hindi siya para sa Hindi siya para sa lahat. Kunwari yung magsasasabihan mo, pare, hustle lang, Diba? grind lang. Diba? Kahit anong tumbling niya dyan sa buwan, yun na talaga yung rate nung pag binili yung bigas sa kanila, pag binili yung mga pananim sa kanila, yun na yung rate. Wala na. Wala na talaga. Yun na talaga. Kaya, yun na yung gagawin nila. Ngayon, doon na papasok yung gobyerno sana. Ngayon, anong solusyon yung gagawin nila para ma-improve yung sistema na yan? Ngayon, syempre, yung mga magsasaka, going back dun sa tinapik natin kanina, nandun na lang yun. Kasi i-invest nila lahat ng kita niya sa pagkain nila, at the same time, ayaw niya matulad sa kanya yung anak niya. Pag-aaralin niya na mabuti. Ngayon, wala na. Ano ang gagawin niya? Paano ngayon? Ngayon, sige. Kunyari, yung anak niya, naging doktor. Oo, something like that. Umaman ng sagad. Pag-uwi sa province na ako, kasi siya ngayon, big time. Pero pag uwi niya doon, Min, matanda na, di na rin makapag... Hindi na yun, yung gift niya, yung makita. Family time, parang gano'n. Oo. So, nakakalungkot na yung system na nagawa ng mga nakaupo. Paulit-ulit siyang cycle na mamanahin ng mga susunod na generation. So, ikaw, sa palagay mo, ano yung pinaka pwedeng tumapos ng ganyan system? Para sa akin talaga, buwasan yung mga officials. Kasi yun eh. Pag marami tayong officials, sangay-sangay yun. Di ba, men? So parang sinasabi mo, pag maraming officials, mas maraming kurao. Yes, sir. Isipin mo man. Isipin mo lahat yan sumasahod. Di ba, pre? Buti sana ako sahod lang lahat. Oo, eh. Di ba? Kaso, wala eh. Bulsa eh. Grabe, lakos eh. Grabe, pre. Legit, di ba? Yun lang para sa akin. Buwasan yung officials. Kasi, ang importante lang talaga yung mga matataas eh. Yan, senators, governor, ganyan. Pero hindi ko na SK, re. Hindi na dapat SK parang gay liga. Oo, hindi na. Tama na kayo. Tama na, ha? Promise. Barangay pwede. Kumbaga culture natin yan. Kumbaga, Culture talaga yung wala pa yung Spaniards, may barangay na tayo. Ganun tayo kalupit, pre. Tawag dyan dati balangay. Ayun. Mga datu, pre. Oo. Ito, going back doon sa sinabi mo, bago natin ituloy yun. Yung mga tattoo, no, isipin mo, before tayo masakop, Meron tayong culture. may culture talaga. Yun yung palagi kong sinasabi. Meron talagang culture dito. Oo. At the same time, pre, kaya, kunyari, ito pag compare natin, kunyari, tourist ka from other country, pupunta ka bang Thailand or Philippines? Mas pinipili yung Thailand. Alam mo bakit? Bakit? Kasi pre, pag pumunta sila sa Pinas,
puro lang daw mag-i-English. Parang wala lang din. Parang pag pumunta sila, parang hindi naman sila pumunta ibang bansa. Kasi nga, lahat nag-i-English eh. Pero advantage natin yun. Kasi nakakaintindi tayo. Advantage sa economy. Yes. Tsaka sa communication. Yun. Kumbaga, naintindihan ka niya. Ganyan. Pero, ang hinahanap ng tourist, yung naliligaw ka, kung ano yung mga salita nila, di ba? Yung mga ganun. Meron naman tayo noon. Kunyari, yung mga, mahal kita, ganyan sa Korea. Pero, basic yun. Kumbaga, kunyari, pumunta ka sa Philippines, ano bang meron sa Philippines? Oo, delicacies, ganyan. Ano ba masasabing delicacies natin? Sa tingin mo, kunyari, may foreigner, ano sasabihin mong delicacies ng Pinas? Ganyan. Delicacies natin. Biko. Biko, di ba? Pero hindi yun. Oh. Gets mo? Kumbaga, hindi siya yung okay. Hindi katulad sa Thailand, mango sticky rice. Sa kanila talaga Damn! yun. Yun na agad. Kumbaga wala yun sa iba nga, di ba? Meron man sa iba, pero sa kanila lang yun. Kumbaga, may identity na silang pinasok sa mga tourists. Kaya sa buong mundo, number 1 sila sa tourists. Di ba? Okay. Gets? Na, Saka dito. Pero, wait. Pero, mas maganda sa atin. Yun man. Wala tayo yung, kunyari, may mga signage sila pre. Sa atin pre, puro English. Di ba? Sa atin puro English. Sa kanila pre, hindi. Kumbaga, noodles. Noodles, hindi mo maintindihan. Di ba? At the same time, ang lupit, di ba? Ang ganda niya lang tignan kasi nga, parang new world sa yun eh. Wow, di ba? Parang, kunyari pa, taga-US pre, pupuntang BGC. Anong isipin niyo? O, yun nga yung gusto kong sabihin. Diba? Parang ano na rin siya, masyado na rin siyang western. Yun. Yung culture na meron dito. Mismo. Pare, pagpunta mo ng BGC, wala na eh. Walang culture dun eh. Wala. Hindi Pinas yun. Oo. Hindi tama. yun yung parang masabi ng Filipino culture. Oo. Punta ka sa probinsya, yun Yung- doon mo mararanasan. Kumbaga, pag wala yung Cariñosa vibes, Yan. wala yung, Sipin mo men, wala yung, pupunta ka ng work, nakabarong. yun. Di ba yung mga ganun? Makikita mo lang yun sa, syempre, government officials. Minsan yan, hindi na sila Hindi na. Hindi na, di ba? Di ba nakapunta ka na sa podcast? Ano yung mga suot nila? Ay, kaso ano yun eh? Sona ba yun? Hindi, ano yun eh. Kalimutan ko na ba't. Oo, pero ano yung mga nasuot nila? Pero sila Richard Gomez, nakabarong. Parang eh, di ba? Ang ganda tignan, pre. Di ba? Parang, sabihin natin, maganda talaga yung tuxedo or suit, ganyan. Pero iba eh. Iba yung dating ng ganyan. Pero sa akin suit, tuxedo. Oo, man. Di ba? Ito lang siya eh. In skill kasi ng western, yung tuxedo, yung suit, yung mga damit nila sa atin, na magustuhan natin yun, sinabi nila, ito yung standard, ito yung pogi, ito yung corporate. Bakit? Saan nila galing yung produkto? Di ba? Bebentahan ka nila. Gaya ng sinabi mo kanina, gagatasan ka nila. Kakatas. Pero kung iisipin mo, barong, barot saya. Parot saya, di ba? Ano ba yung pag sa babae? Tama ba? Parot saya. Barot saya. Babae. Good. Angas din sa babae. Oo. Tapos. Pero malong. Yun. Papalag din naman, magawan din naman eh. Tsaka yun talaga tayo. Shoutout pala ngayon kasi, ano ngayon eh, buwan ng wika. Hindi, actually, holiday ngayon eh, di ba? Holiday ba? Oo, ano yun? Ngayon ba? Bukas. Hindi, ngayon na Ngayon. kasi. Ngayon, August 22, Ninoy Aquino eh. Kumbaga, holiday siya. Sakto lang yung topic natin na tungkol talaga sa Philippines. Hindi tayo nagmula, men. Proud talaga. As in, kunyari, pagpunta ibang bansa, iba yung tingin sa Pinoy. Kumbaga, sabihin maliit kami or, may swag. Yung Pinas may swag, yun yung sasabihin ko sa inyo. Iba tayo, pre. Kaya dapat sana, ma-adapt din natin yung dating culture natin na yung sa akin may identity. Kung ako lang ang gusto ko, maibalik talaga yung culture natin. Dati kasi, yung mga datu, yung mga, kahit nung panahon nila Jose Rizal, yung may mga nakasumpero ng gano'n, mas may mustache. Mustache ba yung mustache? So, naka-ano sila yung pipa na malulupit, di ba? Oo. Diba? Pero kasi, kung titignan mo rin yung IQ nila Rizal,
nila, kasi gawin natin, ito, sila General Luna. Anong sabi sa kanila nila ng mga general ng Amerika? Sila nagpapatayan. Kaya tawanan nila tayo kasi ang hirap naman talaga natin labanan eh. Kasi mag-discarte nga, mati, resilient talaga yung mga Pinoy. Papalag talaga, kahit kulang tayo sa armas. Papalag. Ngayon, yung mga napag-aralan ni Luna dun sa ibang bansa about sa war, strategy, inadapt niya dito. Ngayon nagkaroon ng gera din. Hindi ko alam kung saang lugar yun. Tiragpas? Hindi pa eh. Gregorio yun eh. Almuta kayo man. So nagkaroon ng gera, ng laban, Jadi salpahan na, pakbakan na, di ba? Ngayon, si General Luna, ewan ko kung kalookan ba yun, or isang troop na dapat back up. Kailangan nila ng back up. Pero dahil yung isang general, ingit kay Luna, natulog! Hindi pinapunta yung mga tao, mga sultano, natulog! Kuy naman! Pero kaya na nilang talunin nun. Kaya na. Kaya nila kung makaguhit man lang ng one win. Ng one win ba? Hindi pa natuloy. Diba? Hindi sila Olat sila. Olat sila. Ngayon si General Luna, galit na galit. Ngayon, imbis na, pag-awit, makapag-focus sila Sa kalaban. Nag-away yung magkakampi. Diba? Bakit na? Ang galing, diba? Galing. Ngayon, yung culture na yun, diba, Manuel Quezon, sino yung unang presidente? Emilio, Andres, Luna, nasa pinapakatay sila ng mga sino-sino. Hanggang ngayon, atap ngayon yun ng gobyerno natin. Oo, no? Kumbaga, cyber talaga eh. Diba? Roots yun eh. Kumbaga yung roots natin, hindi na siya nawala. Kasi inadapt siya ng mga ninuno. Yun. Diba? Pero, kailangan din i-enjoy. Pero ito yun meron talaga kasing, ito nakikita ko, may Pinoy na bobo talaga. May bobo talagang Pinoy. Tsaka madaling, ito yung mga Pinoy na madaling madagit ng mga matatamis na salita. Isipin mo, Pinoy ka dati, nasa gobyerno ka. Merong gobyerno yung Amerika, dalawang gobyerno, di ba? Ngayon, yung Amerika, sabi, Haji, pag ikaw, pinahintulutan mo kaming umano dito, bibigyan ka namin ng ganito, ganyan. Susulan ka ngayon. Ngayon, ikaw, imbis na nakafocus ka dun sa independence ng bansa, pinaglalaban nila Rizal, pinaglalaban nila Andres, mag-focus ka ngayon dun sa mga matatanggap mo, sa mga privileges mo. Ngayon, magiging business partner ka ngayon ng Amerikano. Kumbaga, ikaw na, kasama nila. Kasama nila. Ngayon, sa isip ng Amerikano, binigyan lang kita. Bigyan lang kita nito. Tapos meron na akong, parang dyan, meron na akong naitanim dyan sa grupo nyo na makakasira sa inyo. Kumbaga yun yung sangay na masisira kayo dahil sa ginawa. Ngayon, yun yung sinasabi ni General Luna. Bayan o negosyo, umili ka. Kasi ate na yun. Tatagan. Bigat, diba? Bigat, no? Yun yung culture. Yun yung culture talaga ng Pinoy. Na, itong kakampi ko, imbis na mag-focus kami sa kalaban namin, kung mag-focus kami dito sa pag-solve ng mga, ito nga, yung baba na yan. So, mag-focus kami dyan, focus kami sa dito, power grabbing. Impeach natin si ganyan. Ito yung gawin natin. Ito yun. Ngayon, yung mga tao naman, nadadala sa show. Nadadala sila dun sa palabas. Hindi na nila nakikita na mayroong mga nagugutong dyan. Na yung mga farmer, pabagsak yung buhay. Bakit, no? Diba? Ngayon,
ngayon, kanino ka? Ngayon yung uso eh. Kanino ka? Kay ganito? O kay ganyan? Ngayon, ang tanong kasi, ganito, ganyan. Yung Pinoy, mag-iisip, kay ganito ako. Ito naman, kay ganyan ako. Magpapangayan yung dalawa. Sabihan. Diba? O ngayon, pagdating sa sila, salpukan. Paninigan, unfriendan. Unfriendan. Puto 20th century na yun ah. Paano yung unfriendan dati sa tingin nga? No, unfriend ko na to. Dinatabigan si Bugat. Diba? Diba? Ganun yun, no? Kaalaga yun. Diba? Ano yun, si Rizal, no? Tsaka si ano, si Nuda nag-away. Prenda kita! Wala ka sombrero, tsaka pipa sa akin. Wala na, no? Tapos di na sila nagkikita. Lupit din, no? Lupit din. Ganun talaga yun. Ngayon, yung media. Mga politik. Yung media, gusto naman ng media yan. May content eh. Mas gusto ng media ang problem kaysa sa buhay. Kumbaga, mas kikita sila sa headline sila. Namatay. Minat na. Hindi nga pumusulpot na gano'n. Mas gusto nila yan kasi cloud yan eh. Games yan eh. Hindi nila trip yung... Basta, yung mga gano'n, di ba, pre? Hindi nila trip yung... Ngayon, imbis na ang i-brainstorm ng mga tao, yung mga nandyan sa barangay, mag-report sila dun sa taas na dito sa barangay po namin, ganito, ganito. Nagpapaliga ngayon yan. Baka yung pangilitin nyo, hindi naman lang... Kasi, ito hot take. Kaya maraming liga, kasi maraming tambay. Tama. Kaya maraming liga. Hindi, hot take, hindi na sa kaano, re. Kaya maraming liga, maraming tambay. O, yun lang, da? Agree? Agree, da? Hindi, hot take yun, totoo yun, da? Merong isang mag-reflex yun. Bili, napakarami kong liga ngayon. Sobrang dami kong liga ngayon. Parang kilala kayo, hindi, kumbaga, di ba? Oo, sige, happy mo yan. Wala nang masama dyan eh. Ang inaano ko lang sa mga politiko. Diba, yun eh, na kaya nila ginagawa ito. Dali mo lang kilitin eh. Paliga na pala ako dito eh. Pwede rin ngayon, busy kayo dyan. Pero di mo alam, busy rin ako dito. Oo, kumbaga gano'n. Meron nga akong kilala eh. Kumbaga, kunyari, mga SK yan. Tapos, di ba, napaliga siya. Mga next month nyo, nasa ibang bansa yan sila. Ganun, pre! Ilala ko legit. Hindi ka sasabihin yung sino yun. Pero yun, lupit lang. Diba? Respect the hustle. Diba? Respect lang, oh. Bakit ba? Pinaghirapan niya yung liga na yun eh. Yung bola, kukunin mo ng 3K. Sa resibo, 30K. Grabe no, grabe yung SK. Hindi, legit. Okay naman yun, kumbaga. Ang SK, maganda rin siya kasi leadership niya yun nung bata ka pa lang. Kumbaga stepping stone mo, kunyari. Karamihan, di ba, ng mga nag-SK chairman, sila yung tumatakbo ng kagawad, sila, di ba? Okay naman yun. Pero kasi, doon na sisimula, kunyari, SK ka pa lang, nangungurap ka na. Yun. Paano pa kung tumaas ka, naging counselor ka? Di ba mas lalaki yung ipokorap? Di ba? Kasi nga, yung system, ganun. Kumbaga, ganun na talaga yung system. Pumasok ka doon, wala kang magagawa. Hindi sila transparent. Hindi sila... Pero, ito naman, yung podcast naman natin, hindi naman siya about talaga sa politics. Hindi. Kumbaga, pumapasok na lang agad eh. Kasi kunwari, ito, maganda natin yung liga, di ba? Ngayon, yung liga na yan, may yung show. Dati, alam mo, ginagawa ng mga panahon ng gladiator. Rome ba ang gladiator? Di ba? Ginagawa pala yung tawag sa namumuno doon. Pero, napangintindi. ginagawa nila yung gladiator na yun yung show na yun. Pag may agenda sila, dapat kasi Tsaka anintin, ginagawa nila yun para papakita mo talagang may lakas ka. Minsan nga may isang emperor doon, si kalimutan doon. Basta
may isang Emperor G, sumali siya sa laban. Kumbaga, pero yung mga kalaban niya, hindi. Sure naman. Yung mga armas nila G, So, pinapakita niya sa buong Rome, Roman Empire, na siya yung Hindi lang ako binuto dahil sa binuto. Ngayon, kunyari, sige, ikaw naman dapat Emperor, lagi ka lang nanonood eh. Ganda ng seats niyo, di ba? Parang ganun. Tapos ngayon, ginawa niyo. Galing, grabe yung show na yun. Pero, ang ending nun, pinatay siya G. Nang pinakamalakas talaga. Parang kumbaga, hindi mo deserve yan na parang ginagawa mo lang ang show. Di ba na, dapat genuine, napatayan talaga. Oo. Pag pumasok dito, yun na yun. Pero, ang pinu-point out natin, yung ba't natin siya napag-usapan. Kasi, minsan ginagawa nila yung show to distract. Yan. Media is distracting talaga. Ngayon, Kung ano yung point niya. kung ibig na i-questionin mo yung government, ikaw, busy ka dito sa show. Wala akong enough time mag-isip kung ano ba talaga yung reality. Nawawala ka sa reality, napupunta ka sa show. So yun yung pwedeng ginagawa din. Kung nangyayari, kahit hindi nila sinasadya, yun talaga yung nangyayari. Malakit butas talaga. Anong tawag yung sugar ko? Tama ba, sugar ko? Naalala mo nung may pinanood ko sa akin dati, Bagman. Bagman. Bago pa yung Bagman. Tulad niya yung Bagman, di ba, G? Bagman. Si Arjo. Arjo ang title. Di ba? Kung paano... Councilor ba? Ngayon, councilor siya, no? Oo. Congress. Kasi mababa ang councilor. Ngayon, yung mga makakapanood nito, kung gusto nyo malaman talaga yung kalakaran, yung sistema sa politika, pwede nyo panoorin yung Bagman. Kasi yun talaga. Nakakatawa, ito. Si Bagman, pre, yung gov doon, si Governor. Si Bagman, pre, yung governor doon ngayon, pre. Kaya yung governor doon sa Bagman na show, governor yun ng Bulacan. Alala! Aray ko! Alam ko hindi siya confirm, pero ang pagkakaalam ko si Governor Fernando yun, ng Bulacan. Na sinabon, napanood ko sa TikTok kanina, sinabon siya ni Ted Payon. Hindi naman siya sinabon. Tinanong lang, ilang distrito niyo nga ba dyan sa Bulacan? Utal-utal. Hindi niya alam. Hala. Governor, ikaw ba pre, governor kayo, di ba? Siyempre alam mo yung district mo, kunyari ako, QC, kunyari mayor ako. 5 district yan, diba? 6 district yan. Alam mo agad. So hindi niya alam, pero parang ay, ganito ba yan? Kunyari, hinuli siya ni Ted eh. San Miguel, saan ba yung distrito yan? Ay, pagkakaalam ko parang may tinitig ano. Gano'n. Tapos siya nga yung nandun, pre. Promise, 90% siya, alam ko siya. Isipin mo, di ba, sa exam natin nung college tayo, o high school, parang ayaw mo magkamali. Parang gagawin mo lahat, makapasa. Para lang sa grades. Sige. May trabaho ka na, di ba? Tapos, kumbaga, go! Represent! Masin, buong Bulacan. Represent! Ano? Di ba? Hindi ka ba magsusunog ng kilay doon para man lang malaman mo yung lugar mo, yung demographics mo lang. Siyempre, paano makakasikasunyin kung hindi mo alam yun? Tsaka rumonda ka dyan, pre. Dapat na rumonda ka, di ba? Parang, ikaw ba, kunyari, punta ka sa ganito. Mga alala mo. Siyempre. Oo. Diba? Sakit lang. Ay, yun, nakakaano ka. Siya yun, alam ko. Pero kung gusto ka nila malaman, Bagman. Solid nga yun na. Basta yun yung pwede nyo panoorin. Kung paano pwedeng pagkalawin yung media, pwede patahimikin yung media. Yes. Pwede mong papabuhin yung pangalan mo sa media. Kunwari, interviewin ka, may press con. Dun sa press con na yun, pwede mong bayaran yung magtatanong sa'yo. Para ikaw magbibigay sa kanya ng itatanong niya sa'yo. Para ngayon, ready ka sa sasabihin mo. Ngayon, paglabas ng show, ang lupet ni Aubrey Boy. Squarage! Kunwari, di ba? Ito, isipin mo Ikaw yung media. Gibbs, may interview ako sa ganito ganyan. Okay lang ba, bibigay ako sa'yo ng ganito. Tapos ito yung tatanong mo. Ayun, kaya reply ka. Go
Governor Bree, ito po rate namin sa ganito. Sa isang tanong po, 250K. Sa tatlong tanong po, 500K. Pero package na lang po natin ng 5 questions, 1 million. Kumari, ganun lang. 5 questions na. Pero sobrang linis mo. Sobrang linis po. Ayun, sige, magano. Ngayon sa ano ko, sa R&D ko, sa team ko, sa consultant ko, tawag ako. Uy, may interview ako, sa linggo ng ganito. Pwedeng paggawa ako ng ganitong tanong. Tapos ano mo na rin kung anong sasagot ko. Send mo na lang sa email ko. Tapos punta ako sa office ko. Bayaran mo si ganito sa ganyan. Ganito, padaanin mo dito para ganito, ganyan. Okay, so ngayon, ikaw naman, receive mo ng media. Eto, huli mo ngayon yan, tanong mo sa akin. Ngayon, ready na, no? At walang kopya yan, no? Walang kopya. Ngayon, pagkatanong sa akin yan, paglabas ko sa show, pasasagot ko lahat ng sobrang linis. Ngayon, pagdating sa TV, national television, national. Yung digits na binanggit natin, ginawanin lang yun. Ngayon, yun yata napupunta din yung ibang budget. Dahil yung bis na uubos-ubos din talaga. Hindi ba talaga siya magpapasok? Ngayon, umiikot-ikot din talaga yung pera. Wala na, paulit-ulit na yun. Wala na. Kaya hindi, ito nakakatuwa lang din sa generation natin. Dami na rin natututo. Tama. Diba? Dami na natututo. At the same time, sige, siyempre, tumatanda na rin yung mga iba. So, siguro, tama na yung mga matatanda. Para sa akin, hindi, out with all tama na yung mga matatanda. Na hindi marunong mag-adapt ng generational learning. Diba? Kasi, diba, isipin mo, mag-i-stick ka pa rin sa lumang tugtugin. Tama. Hell na. Tama. You need to, kunyari, shoutout talaga Bigo Bigo sa Auto Lupit. Yung sabi niya, may 3 billion silang sopro daw sa Pasig City. Laki yun. Hindi, ibig sabihin, transparent. Transparent. Diba? Tsaka laki. Laki yun. 3 billion. Diba? Ngayon, pero ang maganda sa pagiging transparent niya, sinabi niya na ang isang gobyerno dapat hindi nagsisave ang pera. Dapat ibabalik mo yan sa bayan, sa community, para gumaganda lahat. Kunwari, pambili ng gamot, pambili ng ganito, ng ganyan, ng school, pantayo, para mas luwag yung mga pag-aalala ng mga students, papatayo ng mga hospitals. Ngayon, may problema sila. Anong problema nila? Sabi na, problema namin ito, yung LGU, hindi pa namin kayang gastusin lahat yan. Kasi konti lang nila. Oo, ngayon, transparent siya na humble enough siya na masabi sa mga tao na hindi ko kayang pusin lahat yan. Kasi hindi pa kayang manpahon ko. Daming pondo Ano siya? Ano talaga siya sa kapwa? No? Down to earth. Isipin mo, di ba? Yung iba yun? 3 billion? 3 billion, lala. Tapos yung cellphone niya? Ito rin niya? Oo ba? Ano? Ito rin nagsabi sa TikTok. Sabi, shoutout nga pala kay Mayor Vico. Okay lang na mangurakot ka. Sabi ko kasi yung cellphone niya, yung parang nag-TikTok siya, ang labo pre, tapos nag-zoom-zoom pa, parang pang boomer na style. Pero, yung may laman. Kasi sinabi niya may sobra tayong 3 billion. Tapos, ang nangyari, may nag-TikTok sabi, Sir Vico, okay lang kahit mangurakot ka, bumili ka ng bago mong cellphone. Diba, ganun na. Parang sabi niya, deserve. Oo, deserve mo na mangurakot. Kasi, transparent ka naman Ano pa ba, diba? New cellphone lang naman diba? Ngayon, nakikita ko may tao talaga na malakas yung paninindigan nila sa paniniwala nila. Kung gusto mo talaga kasi, talaga, para maging leader, kailangan mo panindigan kung ano yung mission and vision mo na naisip
At patuloy mong gawin to, patuloy mong gagawin yan against all odds. It's all us. Kahit ano makasalubong mo dyan, kahit anong sabihin mo sa akin, kung leader ka talaga, hindi magbabago yung direction na gusto mo mangyayari. Baga kunyari, may bumulong sa yung buhaya. Wala yun. Hindi mo rin maubra. Wala, hindi ka tatagos. Yun yung sinasabi, hindi ka tatagos sa akin. Ngayon, ang sabi niya, leader ako. Ang gusto ko pag pumasok ako dito, ang legacy na gusto kong mangyari, transparent governance. Gobyerno ko, malinis, tapat, maayos. Lahat naman daw sabi niya, lahat naman ng papasok dyan, gano'n naman talaga eh. Makatulong. Hindi na lang yung sistema na yung problema. Kung gusto mo talaga ng pagbabago, is change, is painful. At mahirap mag-adapt sa change. Kailangan mo maging firm. Yun lang yung susi. Isang tao na magiging tawag dito, yung magiging ano siya, yung magiging firm sa pinaglalaban niya. Doon ka magiging legend. Doon ka makakapagawa ng legacy mo. Magiging firm ka. Saka yung ano yung change, parang ano siya, ni-invite ka na sa pagiging successful. Oo. Kasi ito ang misconception eh. Ang misconception, kahit ako naging biktima ito, akala ko kasi talaga dati. Pagka dumami na yung pera ko, yun na yun. That's it. Regardless kung saan makukunin yan, basta ako madami pera ko, wala akong pakasave. Yun yung na-inspire sa akin ng makamundong knowledge. Diba? Alam na, naabutan na rin yung stage ko, diba? Nung naging ganun ako, wala yung sarili ko. Pagka kinahin ako ng sistema na gusto kong pera. Saan po yun? Nagkaroon na ako ng mga kasama na ganun. So, kinahin ako ng sistema. Ganun din yung nangyayari sa mga pumapasok sa government, sa leadership. Okay sila nung nasa labas sila, pagpasok nila, kakain sila ng sistema. Hindi nila kaya labanan yung sistema. Pare, Beach, may project tayo 100M. Sa'yo 30M. Yun na. Ngayon, kahit ikaw ngayon, pre. Sige, ikaw, huwag ka magmalinis. So, inukunin ko yun, 30M. Kaya na, ilor no deal, pero 2M lang sa akin doon. Kaya bibigay ko pa rin yan. Ang gagawin ko dyan, private jet. John Mark Rivera, mamumuna ako. Pero sakto lang. Sakto lang. At least honest. Transparent. Ngayon, hindi na po sabi rin nung iba eh, sabi rin nung iba. Sige, 2M na ako dyan. Ibili ng Rolex. Kung gusto nyo yung 2M, may nag-alok ngayon. May nag-alok. Mustang. Pagkano ang Mustang? 5 pataas na 5. Tempting. Pag narinig, mga ganun eh, di ba? Nag-delete box yung, gusto mo yung ano yung kotse mo nag-delete box. Oo, maapoy yun. Ngayon, pero ako ng 30M ba? Paano? 2M, 5M, di naman siguro masama 7M na yun sa akin. Yun, Grabe. mapapaisip ka ngayon na. Wag mo ngayon. Sige, okay na 7M. Binili mo yung food niya. Ngayon na yun sa condo. Kondo naman. 5M. Tapos may malaking pool. Siyempre may anak ka. Gusto mo nang makahal sa Bakit kirahan. eh, no? Naiintindihan mo yung ano, kung paano tumatakbo yung sistema. Oo. Bribe. Bribe talaga eh. Dahan-dahan siya. Hindi overnight na ganun ka na. Kasi hindi mo na mamamalay. Magigising ka na lang. Ah! Ang nakurakot mo na, billion na. Mag-ano siya, no? Parang magiging cycle mo na siya. Kunyari, nakaupo ka. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Ngayon, mafe-feel good ka. Mafe-feel good ka na. Isip ko kung paano nga eh. 5 billion na ako eh. Sa akin, 10M lang eh. Ano naman yung 10M doon sa 5 billion niya?
Lahat sila ganun mo. Tsaka magtotropa yan yung mga official. May GC yan. O sige, 5M muna ako ngayon ha. Di ba? Ate ka, may GC yan rin. Confidential no, pero at the same time, kailangan talaga ng bayan natin. Yung corruption kasi na yan, kaya masasabi ko rin siya dito. Open secret kasi. Kumbaga, kailangan mo lang common sense. Kunting research, internet, mag-gets mo na eh. At the same time, konting tingin ka, konting basa ka, aral ka, history. Doon pa lang may corruption. Doon pa lang may vote buying na. Doon pa lang meron ng kurakot sa project. Doon pa lang. Ngayon, kailangan ng isang tao ng mesaya. Yung someone na mag-betray. Misaya. Saan ka na ba, Misaya? Parang Singapore, di ba? Oo, Singapore. Galing nun, Brad. Galing nun. Kamay na bakal. Baga, wala tayong tubig. Gagawin ko tayong tubig. Wala tayong ano, papalipin ba? May naano sa chewing gum. Bawal ang chewing gum. Dang! Dalawa ka, puli ka. Oo. Ano talaga? Di ba? Actually, okay yung ganung pamumuno. Pero dapat, makikita mo ma-improve. Sabi mo, parang pinakamayaman na country ngayon sa GDP. Singapore. Shout out. Ang liit nun. Ang maliit nun kasi trade route sila eh. Shit, best. Malaki yun, pero hindi rin sa pamumuno. Sa leadership yun. Saudi. Ito yung pinakamalupit. No? Pinaka-mind blow. Ang deserts. To see. To see. The shit. Buhangin. Buhangin, tatayuan mo ng Literal. Literal na buhangin yun. Bakit? Ang rason nila ay marami kasi silang pera. Marami din tayo, no? Hindi yun sa... Marami silang oil, hindi sa oil. Hindi sa oil yun. Pera pa agad yun, hindi naman na. Di ba? Hindi naman pera agad Hindi sa naman oil. pera agad yun eh. Kumbaga, ang galing na rin nila, magpaikot ang pera. Tsaka, kasi ako, yun talaga. May corrupt yan, hindi mawawala. Hindi talaga, basta hindi siya makawala. Gaman lang tayo. Pero dito kasi, Grabe yung tax natin. Sakit eh. so ngayon, hindi na ka nakakaawa dyan. Yung mga nasa pinakababa. Hindi na sila matalaw nung nakaupo. Eh yung kataniglak, di ba? Okay po na nakaupo. Subukan nyo namang. Kaya minsan pag naisip ko, ito totoo ah. Nahilig kasi talaga ako sa history na yan. Shoutout. Minsan, Story talaga. ano pag-iisip-isip ko, nakakaiyak na lang din na. Ganito yung ano, kung tumpakan ng Manila. Kanina. Nakikita mo lahat dun. Ikaw sila. Ito shoutout sa mga friend na nakatira sa subdivision. Hindi lahat ng lugar ganyan. Baka kasi buong araw mo nakikita mo lang is nasa feed mo, busy ka na sa negosyo mo, trabaho mo. Pero yung the other side, on the other side, pag nakita mo yun, Oo, ano talaga, maging grateful na lang tayo kung saan meron tayo. Diba? Yun na talaga yun eh, diba? Kasi, yun yung binigay eh. Ano na yun? Diba? Huwag naman, kasi pag naghahangad ka talaga ng malaki, greed mo yun. greed. Tama na yan na kontento, pero at the same time, work hard. Work hard. Kailangan. Grateful. Grateful. Pag may sobra, yeah, give back. Give back. Always give back. Kasi wala naman wala eh. Wala ng mundo. Ano gusto mo ba yan? Isang beses ka magbuhay. Isipin nga, parang tato ka pa. Naman ba? pero meron din namang nasa isip niya, isang beses na lang umubuhay. Pero ubusin ko na to! Wow, gano'n. Kasi, ano yun, ma-overwhelmed ka na sa, baka may masama ka lang magawa. Baka kasi, hindi ka na down to earth yun eh. Solid. Oo. Okay na ba yung... So, ano oras na mag-uwan na? Grabe. Na, at least yung first episode namin na puntahan nyo na, alam nyo na, maganda to, susunod, mag-i-improve pa kami. Ngayon kasi, Freestyle lang, tsaka freestyle lang. Kumbaga, susunod, mag-reaction. Hindi, pero pa nagkwentuhan naman kasi tayo. Oo! Mas malupit pa! Ay, diba? Kumbaga totoo lang.
pag nagkaganto kasi kami na Obi, parang ano talaga, palayo na ng palayo. As in, baga, sipin mo may kwentuhan kami niyan dati. 9 siya pumunta. Pumunta pre 5. Sa bahay pa. Pwede eh. Oo, parang Ganun ba? Meron, G. Meron, promise. Di ko naman, galing akong Europe, naalala mo yan. Kasi nga na-jet lag ako. Sabi ko, di ko ba inaantok? Sabi na sa akin. 5 a.m. Grabe yun, na. Wala eh, ganun talaga ganun talaga kami pintuan. So, marami pa itong nangyayari. So ngayon, nangyayari lang is nagkataon lang na Bago pala yung mic na eh. Ano pa? Ano. Ryzen. Yes, sir. Shoutout Ryzen. So, ayun guys, nagtatapos na ang ating... Guys, hindi pala na-apply, no? Uy, pacheck nga po, mga media. Pakita na mo kayo mga media dyan. Media team mo. Media Gcast team namin to. Hey, let's go. Kumbaga ano kami to. Ay, pakita na mga kayo dyan, G. Shoutout kayo dyan. Hey! Yun, no? So, mystery pa isa natin. The Pacman. Diba? Mga ano yan, supportive friends namin na malulupit talaga. Sila naman next dito, Matic. Ganyan lang yan. So, ayun guys, nagtatapos na ang Poolside Condo natin, malihim na. So, thank you sa panunood at sana maging okay kayo at enjoy life. Peace out. Sir. 1 minutes. Sakto.